stop whispering. Ay nako, attorney. Attorney, namumuro ka na. Ha, hindi sasagot sa iyo yung mga business establishment doon na sinasabi mo may violation ka? Oh. Ano-anong sagot sa iyo? Wala, inisnab ka. Oh, ngayon, ang gagawin mo, susulat ka uli, inisnab ka eh. Oh, after a month, bigyan mo isang buwan, hindi pa rin sumagot, padlock mo. Ang totoo po, yun sana ang magiging course of action namin. Hindi na po kami umabot doon. Nagkaroon po ng rape. Mayor, Your Honor. Mayor kami. Naintindihan namin yung explanation mo. Naintindihan namin yan. January, di ba? Ngayon, di ba? Hindi ka na nag-issue ng January eh. Yes, kailan yung operation? Kailan yung operation? June. 6 months wala kang ginawa. Hindi mo pinadlock man lang kahit yung sinasabi nila Altenco na ito yung isang building na doon na nag-ooperate ang IGL. Sana pinadlock mo yun para hindi na nakapasok yung mga empleyado na magtatrabaho doon sa IGL. Di ba ganun ang procedure eh? Tama mali? Tama mali? Yes, Your Honor. Oh, see? So, reminder, no? Well, hindi ko alam, pero you have violated. Ito ang latest update sa kaso ng mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Goo nang di umano'y nasasangkot sa iligal na aktibidad sa ating bansa. Bank accounts at mga ari-arian ni Porac Mayor Jing Capil posible umanong ipa-freeze ayon sa pahayag ng Office of the Solicitor General or OSG. Mayor Alice Goo patuloy pa ring tinutugis. Matatandang inilabas ang arrest order ng Senado pagkatapos hindi sumipot sa Senate hearing si Goo at ibang sangkot ng illegal na PUGO operations. Biguring maaresto ang authorized representative ng PUGO na si Dennis Cunanan na dating Technology and Resource Center Director General na nahatulang kaugnay sa pork barrel scam. Ang tanging napagsilbihan at naaresto nitong Sabado ay ang dating accountant ni Mayor Goo na si Nancy Gamo na nasa kustudiya na ngayon ng Office of Senate Sergeant-at-Arms or USAA. Ayon sa Office of the Sergeant-at-Arms ng Senado, sumailalim sa medical check-up si Gamo bago ito ikulong. Ayon naman kay Senator Win Gatchalian, dapat daw ay kusang sumuko na lamang si Goo at dapat din umanong respetuhin ng alkalde ang batas. Dapat mag-voluntary surrender na lang siya. I'm sure alam niya na may arrest order na siya. Respetuhin niya ang batas. Ani Senator Win Gatchalian. Sinabi naman ng legal counsel ni Goo na si Attorney Nicole Jamila na makikipagtulungan daw sila. Maliban kay Mayor Goo, kasama sa arrest order sina Semen Goo, Wesley Goo, Sheila Goo at ang pinaniniwalang ina na si Wenny Lin. Kasama rin si Dennis Cunanan dahil sa hindi pagsipot ng mga ito sa investigasyon ng Senado kaugnay sa illegal na Philippine Offshore Gaming Operations or PUGO. Samantala, mga ari-arian ni Porac Mayor Capil posibleng isunod na umano sa freeze order. Matapos ang freeze order ng Court of Appeal sa mga assets at bank accounts ni Bamban Tarlac Mayor Alice Goo, posibleng isunod na ang mga ari-arian ng alkalde ng Porac, Pampanga. Ito ang sinabi ng Office of the Solicitor General or OSG sakaling sampahan ng kasong money laundering at civil forfeiture cases si Mayor Jaime Capil. Ayon kay Solicitor General Minardo Guevara, sa ngayon ay wala pang inihahaing kaso laban sa alkalde pero patuloy ang pagkalap ng mga ebidensya. Sina Capil at Goo ay kabilang sa may pinatawag at iniimbestigahan ng Senado kaugnay sa operasyon ng mga illegal na Philippine Offshore Gaming Operations or PUGO Hub sa nasasakupan nilang bayan. Batay sa pagdinig ng Senado, tila binibigyan umano ng lokal na pamahalaan ng Porac ng special treatment ang kumpanyang Lucky South 99 na sinalakay kamakailan at nasagip ang mahigit 100 dayuhan na ang ilan ay dinukot at biktima pa ng torture. Sa naturang PUGO Hub din sa Porac, nadiskubre ang mga umano'y uniforme ng Chinese military. Samantala, may nakakagulat na revelasyon ang vlogger na si Attorney Toto Causing patungkol sa mayor ng Porac na si Mayor Jing Capil at kayo na po ang humusga. Isang mga sinungaling na mga tao at mang-aabuso. Unang pag-usapan natin ay yung mayor ng Porac, Pampanga na si Mayor Jaime Jing Capil. Deny to death siya sa lahat ng tanong patungkol sa mga kung ano ang ginagawa niya,
kung talaga bang binabantayan niya o ginagawa niya ang kanyang trabaho bilang mayor dyan sa Purak, Pampanga patungkol sa obligasyon nila na dapat gagawin sa Pogo. Tinanggi niya na wala siyang natanggap. Sinabi daw niya na ginagawa naman daw niya kanyang lahat ng kanyang tungkulin sa batas. Eh kung ginagawa mo, bakit nandyan ang Pogo? Sinabi niya na hindi naman daw niya binibigyan ng mga business permits. Eh bakit nag-ooperate na walang business permit at pinayagan mo? O tapos, ipapunto ko lang dito, na sinasabi niya na tinatanggi niya yung na sinumbong sa akin ng aking bubuwit na siya ay nagkaroon ng bahay. At ang bahay niya ay hindi lang simpleng bahay, kagaya sa Pasay na wawasakin bukas ng mga sheriff sa maling desisyon ng mga judge at may karga na mga galaw. Anong karga? Eh di, magdududa ka na lang kung ano ang dahilan kung bakit sila gumagawa ng ganon. Walang ibang dahilan. Pag sa ganon ang ginagawa, pera ang dahilan. Ganon lamang po kasimple. So, pag-usapan natin yan. So, ito lamang ang aking masabi. Pag-usapan muna natin ito si Jing Kapil. Jing Kapal Kapil. Yumaman sa Pogo. Mula pa noon ay yumaman at hindi siya gumagawa at hindi pa niya tinatanggi pa niya na may mga ebidensya na kami na kumakain siya sa restaurant sa loob ng Pogo. O ito naman ngayon, nagdi-deny siya. Ito, ipakita ko muna yung mukha niya. Ito, tingnan mo mukha. Parang, kung ano ba, marka demonyo ba ito? Bahala na kayo. Ito mukha ng isang ang demonyo na tigre ng Purak, Pampanga. Ito. Kahapon, nag-vlog ako na ang lahat ng mga GO, ano ba yung GO na mga trabahante, tatanggalin sa trabaho kung magko-comment sa Facebook laban sa kanya. O di kaya kung hindi ni sila mangbubuli ng lahat ng tumitira kay Mayor Kapil ay tatanggalin din sa bilang job order na trabahante. Noong una, akala nila na control nila. Kasi mga taga-Purak din lang nagko-comment, kaya binubuli, pinupupog, kinukuyog nila yung mga kumukomment laban kay Mayor Jing Kapil. Ang problema, hindi lang taga-Purak na nga bumabanat sa kanya, kinukuyog na rin siya ng mga pagsasabi na siya'y kawatan ng Pogo. Mula sa buong parte ng Pilipinas, nanggagaling ang lahat ng mga pagpuna sa kanya, kaya hindi na kaya ng kanyang troll farm. At ang kanyang troll farm, yung mga troll, ay yung mga job order worker na kanyang binabayaran ng sweldo na hindi pwede, na walang kalayaan kung magsalita kung anong gusto nila. Basta kay may sweldo sila kada buwan gamit ang pera ng Purak, Pampanga para sa kanyang kapakanan. So yan, ito po ang babasahin natin na nakasulat dito. Ang nakasulat dito, Mayor, sabi ni yung si Pyra Lucas na isang crusader sa good government diyan sa Pampanga. Sabi niya, Mayor, ang dami mong tinatago at kasinungalingan. Labas-pasok ka sa Grand Palacio Royal. Alam mo ang Pogo yan din ang dahilan kaya ka nagpatayo ng 2 condominium sa loob. Tama? Nung pinapagawa mo nga ang mga condom building halos 3 times to 4 times a week, nasa loob ka ng Grand Palacio Royal, mga kapitbahay mo sa loob, nakikita ka pa nga. Tatanungin mo nga ang mga trabahador mo sa pinagawa mong condo building. Ikaw ang tinuturo nilang may-ari. Ang hirap ng sinungaling. Ano akala mo siguro maipapaikot mo mga senador at congressman? Ang dami mong hindi alam pero sa salita mo pa lang, obvious na ginagago mo sarili mo. Kumusta pala yung 2 kondo? May mga renter na ba o bumili? Saan pala galing pinagawa mo sa 2 kondo? Yan. Ngayon, ipakita ko sa inyo ngayon ang nasasabing kondo. Ang kondo ni Mayor Jing Kapil. Ito. Pwede nyo nang humingi kayo kay Jing Kapil, ibibigay niya ng librito kasi itatanggi niya sa kanyang ito . Ito. So, tingnan ninyo ang kondo na ito. Yung dalawa nakikita nyo. Yan, nakikita nyo yung 2 magkatabi.
yan po ang kanya sa loob yan ng Royal Grand Palazzo. Ang Royal Grand Palazzo ay isang exclusive na subdivision sa Purak, Pampanga. Ang subdivision na yan ay tanging mga mayayaman lamang nakakatira. At dyan din sa loob ng Royal Grand Palazzo o Royal Palazzo Royal or Grand Palazzo Royal ang nakatayo ang 10 ektarya na pugo. Diyan lang yan, magkatabi lang yan. Yan. Kaya hindi niya pwede sabihin na hindi siya kumita dyan. So, yan. Sagutin mo yan. Mayor Jing Capel, sa'yo ba yan? Okay. Dako naman tayo ngayon kasi medyo maiksi lang ang oras natin. Papalawapan na lang natin yan. Mag-usap tayo tungkol kay Lito Lapid naman. Anong follow-up kay Lito Lapid? So, ang gagawin naman natin sa ngayon ay dadako tayo sa ginagawa ni Ramon Ang na pagpapalayas ng mga katutubo dyan sa isla ng Mariahangin, Sitio Mariahangin, tapos sa Barangay Bugsok, bayan sa Balabac, at sila'y pinuntahan ni Councilor Elgin Damasco. So, humihingi ako ng permiso kay Elgin Damasco na gagamitin ko muna ang kanyang mga video. Ngayon, bago ko ang nangyari dito, gusto ko lang ikwento. Ito'y naratibo o kwento ng walang katarungan din na nangyari. Noong 2014, may isang babae na naglakad mula sa Davao City papunta sa Malacanang. Nakarating sa Maynila at humingi siya na makipagkita sana siya kay President Noynoy Aquino. Anong nangyari? Kinausap siya ni Noynoy Aquino. Ma'am, bakit po kayo naglakad galing Davao hanggang dito sa Manila? Ang sagot, kasi po yung mga katutubo dyan sa Barangay Mariahangin, sa Barangay Bugsok, sa bayan ng Balabac, ay pinaghaharas sila ng iyong tito na si Danding Kuhuangco na siyang chairman ng San Miguel sa panahon na yun. Ang mga lupa ng mga katutubo ay inagaw sa kanila ni Danding sa pamamaraan ng pagkukunwari na yung mga tao na yun ang mga bumili ng lupa roon sa panahon pa ni Marcos. Pero ang katotohanan, sa likod, ang nagmamayari si Danding Kuhuangco. At nagpatanim pa nga siya ng mga niyog doon. At ang niyog doon na tinanim niya, yun po ang pinagmulan ng kwento ng Coco Levy. So yung Coco Levy na siyang isang korupsyon na napakalaki ay kaparihan din yan ng tinatawag na Maharlika Investment Fund na ikikwento ko sa susunod na mga araw kung ano ang na-discover ko dyan. So pagkatapos niyan, naawa si Noynoy Aquino, hindi nga siya nag-alala kung ang involved dito ay tito niya. Kasi pinsang buo ng nanay niya, si Danding Kuhuangco. Ang ginawa niya, inutosan ang Department of Agrarian Reform at pinabigyan ng tinatawag na Notice of Coverage. Ano po yung Notice of Coverage? Ang Notice of Coverage po sa agraryo ay yung padalhan ng pasubali o inpormahan ang may-ari ng lupa. So, ininformahan si Danding Kuhuangco kasi dami niya yung nakapangalan na may-ari doon, ay dami lang ni Danding Kuhuangco. So, pinadalhan sila ng sulat na yung lupa ay kukunin ng pamahalaan at ibibigay sa lahat ng mga katutubo na gusto magsasaka doon sa isla ng Mariahangin. Isla sa Bugsok. So, ngayon, tingnan nyo ang petsa, 2014. Ang pobreng mga alindahaw, o tawagin ba natin alindahaw katutubo? Hindi ko alam kung ano kasi salitang Bisaya ang alindahaw eh. Naalala ko yung alindahaw, kinakanta ng tito ko na namatay na eh. Sabi, ako'y pobreng alindahaw. Yan. Nire-recall ko lang. So, yung mga katutubo na yan, nag-antay sila
kung kailan ibibigay sa kanila ang tinatawag na Certificate of Land Ownership Award. At kung kailan ibibigay sa kanila ng Department of Agrarian Reform ang tinatawag na Emancipation Patent. At kung kailan ang pinakahuling ibibigay sa kanila na Transfer Certificate of Title. Por Diyos, por Santo. Anong nangyari? Natapos ang pagkapangulo ni Noynoy Aquino, hindi rin niya nagawa ng paraan na matapos ang proseso ng DAR. Mga kababayan, sa ganung sitwasyon po, ay wala nang dapat gagawin ang mga katutubo na mga magsasaka. Bakit? Ano lamang gagawin lang? Mag-antay lang kasi trabaho yan ng Department of Agrarian Reform ang magbigay, magproseso ng lahat-lahat. Pumasok na si Duterte, 2016. Alam mo, binuto ko pa nga si Duterte. So, kami ni Percy Lapid, binuto pa namin yan noong 2016. Kaya nang naging presidente siya, inaantay pa rin ng mga katutubo ang kanilang mga titulo. At inaantay nila na kailan kukunin ng pamahalaan yung mga lupa mula sa kamay ni Dandig Kuhuangco para ibigay sa bawat isa sa kanila. Walang nangyari. Si Duterte, walang nagawa. Ang kanya ginagawa, pamatay dito, patay doon, patay. O, drugs ang hinahanap. Inakusahan din siya ng kanyang tao na si SPO3, Arturo Las Cañas, na siya pala ang hari ng droga sa Davao City. Ang akusasyon na yan ni SPO3 Arturo Las Cañas ay yung tinatawag sa ebidensya na napakataas ang uri. Bakit po? Kasi kilalang kilala si Arturo Las Cañas, isang pulis na isa sa mga killer ni Duterte at hindi yan itatanggi. Mahigit 300 ang pinatay ni Arturo Las Cañas para kay Mr. Duterte. Sa kanyang pagsasamba sa kay Mr. Duterte, pati dalawang kapatid niya pinatay niya dahil naniniwala siya na sincero o genuine ang kanyang kampanya laban sa droga. Pinatay ni Arturo Las Cañas, sabi niya, ang kanyang mga kapatid dahil mga adik. Adik lang? Pinatay mo? Di ba dapat ipagamot ang adik? Pusasan mo o di kaya kadinahan mo, dalhin mo sa pagamutan. Dapat ganon. Ngayon, itong testimonya ni SPO3 Arturo Las Cañas ay napatunayan din, ganon din ang sinabi ni Edgar Matobato na isang civilian na nagiging killer din ni Mr. Duterte. At yung mga sinabi na yan, ng dalawang yan, ay pinatotohanan din ng isang pulis, opisyal na pulis na si Colonel Eduardo Asierto, na siya mismo sa kanyang operation ay nadiscover niya na ang pinakamataas na tao ni Duterte si Makilyang. So ngayon, despite those revelations, ito naman si nagdadalawang mukha na si Senator Gordon, kumakampi dati kay Duterte, binaril niya, hindi niya na pinaupo sa testimonya sa Blue Ribbon Committee sa Senado si Eduardo Asierto. Tapos ngayon, reklamo siya laban kay Duterte. Siya nag-imbestiga sa Farmally, na-discover, humaabot hanggang 14 billion ang binulsa dyan sa Farmally transaksyon na kung saan pinalabas na kunwari bumili ang pamahalaang Pilipinas ng face mask, face shield, mga COVID test machines at COVID test kits, lahat-lahat umabot na ng 14 billion. Pinalabas din nila sa pamamagitan ni Attorney Lawrence, tawag dito, Lau, na siyang chairman o di kaya undersecretary sa PSDBM, na bumili din sila ng laptop sa Department of Education, puro substandard. Ano pa bang magagawa natin? Hindi nang gagagamit ng mga teacher
yung worth 7 billion na computer, na laptop. So ngayon, habang tumatakbo yung pamahalaan ni Duterte, itong mga kawawa, mga abang-aba na mga nitibo o katutubo dyan sa Mariahangin ay wala silang nagagawa. Paano pa ang gagawin nila? May nag-istorbo eh. Nagla-live pa ako, nagla-live. Ngayon, paano na lang magagawa ng mga katutubo? Biro mo, ilang taon na? 2014, binigay ang notice of coverage. Kasunod sana nun, meron na silang titulo. Anong nangyari? Natapos na lamang ang termino ni Duterte sa 2022, wala pa rin. Anong nangyari? Nitong 2023 ay nagsampa, imbis na titulo ang may bigay sa kanila, ang dumating sa kanila, desisyon ng Regional Director ng Department of Agrarian Reform na binabawi na ang Notice of Coverage. Biro mo, anong dahilan? Kasi yung kunwari na mga may-ari, na nagkukunwari lang sila may-ari, pero mga tao ni Dating Kuhuangco ay nagsampa daw ng petisyon na ibasura na ang Notice of Coverage. Ang dinahilan ay hindi tumutubo mga tanim doon. Ito, pinalabas ni Councilor Elgin Damasco na broadcaster ng Radyo Bandera sa Puerto Princesa, at sa susunod ipakita ko kung saan ipinakita niya sa video na may mga mais, may mga upo, lat-lat lang na taniman doon. So sabihin mo, hindi tutubo ang mga tanim. Kung sino ka man, Sino ba yung Attorney Bernal? Attorney! Sasabihin ko sa mga katutubo na tanggalan ka ng lisensya bilang abogado. Ginagamit mong yung pag-abogado hindi para sa katarungan. Pinag-aral mo sarili mo, nag-aral ka sa loob ng School of Law para hindi para mag-api. Nag-aral ka para maghanap ng katarungan para sa mga inaapi. Ang problema, napakikita ko sa lahat ng mga abogado, kung nakaupo na sa pwesto, kung magiging judge, magiging piskal, magiging director, magiging adjudicator, kung nandiyan na kayo, yung lagi nyo sinasabi, ako, paglaki ko, gusto ko maging abogado para tulungan ko ang mga pigado. O ngayon, mga mahirap, salitang pigado, sa gilitang Ilonggo pala yun, pasensya na. So, para tulungan ang mahirap, nang lumaki na, naging abogado na, asa na mga mahirap? Hindi ko na makikita. Kasi panay mayaman ng kaharap. So, gano'n ang ginagawa mo dyan, Attorney Bernal, di ba? Akalain mo, gagawin mo na dahilan na hindi mataniman? Not suitable for pledge? Ano ibig sabihin doon? Peke yung video ni Councilor Elgin Damasco? Klarong-klaro. Ngayon sa kahulugan na binigay ng batas para masasakop ng tinatawag na agrarian reform, ang lupa ay kung saan ay pwede rin makapag-alaga ng mga hayop na makakain. Ang daming mga kambing doon nang nilabas ni Councilor Elgin Damasco ang mga video. So ano ngayon ang dahilan? Halatang halata yung tarantadong spokesman ng DAR sa Palawan. Sabi niya iba yung suitable, iba yung suitability. Gusto mo ba sampalin kita? Sasampalin kita na disbar, hindi pala disbar, hindi man sa abogado eh. Sasampahan pala, hindi sampalin, sampahan ang kaso para matanggal sa pwesto. Ano pa ang nangyari? Sa Bugsok, ganon din ang ginawa. Kung titignan mo sa Google Earth, panay birdi ang makikita mo. So paano? Anong magiging dahilan mo na hindi tutubo ang mga tanim dyan? Mga anak ng
Gano'n na lang ba? Kayo ay nag-aral sa loob, sa classroom, sa inyong mga eskwelahan. Ikaw, Mr. Spokesman, nag-aral ka sa kolehiyo. Hindi ka pinag-aral na kung ano pa man. Lagi kayong lahat tinuturuan ng honesty is the best policy. So ngayon, wala nang tiwala ang tao sa inyo. May katwiran pa ba kayo maupo sa pwesto nyo? Ha? Regional Director Attorney Bernal? Region 4B? Alam mo niyo ba ang kahulugan ng public service? Dapat alam nyo kasi nakasulat sa konstitusyon. Anong sinasabi? Public office is public trust. So kung walang trust ang public, walang public office. Ang ibig sabihin, wala kang karapatan umupo sa opisina. Ano nangyari kayo kasunod? Inubos nyo lahat ng isla. Lahat po ng isla dyan ay ginawa ng paraan ni Danding Kuwangko na magiging kanya. At binitbit niya, pinangalan niya sa San Miguel kasi nakabili siya ng mga shares of stock at naging majority shareholder siya sa San Miguel Corporation. At ang number 1 assistant niya ay si Ramon S. Ang. At nang bago siya namatay, pinagkatiwala kay Ramon ang lahat. Kaya, nang dahil ayaw umalis nitong mga tao, mga katutubo, anong ginawa nila? Bago mag-June 29, 2024, pumunta ang grupo ng Department of Agrarian Reform, mga opisyal, kasama ang mga taga San Miguel Corporation. Wala silang pakay, pumunta sila sa isla ng Bugsok. Ang pakay nila, kausapin ang mga katutubo na paalisin sila. Ang ginawa ng mga katutubo, dadaong sila sa isla ng Bugsok. Sinalubog sila ng mga katutubo at hinarangan, huwag kayong bumaba at huwag kayong pumasok sa aming isla. So, nangyari, hindi natuloy, bumalik sila. So, nung bumalik sila, eto na ngayon. June 20, ako ngayon ay magsasalita patungkol sa ating hindi na taga DAR, hindi na taga San Miguel Corporation, kundi mga security guard ni Danding Kuwangko na ni Ramon Ang ng San Miguel Beer na nanggaling sa Bugsok Island. At pinaputokan ang lahat ng tao dyan sa Sitio Marihangin. Nakita nyo yan, pinalabas ni Jessica Soho at pinalabas ko rin kahapon. Nakita nyo yun. Buti, ang mga tao nanindigan kahit wala silang baril. Pinaplanda nila kanilang sarili. Sige, barilin nyo kami. Hindi kami alis dito. Tapos itong San Miguel, noong July to nagpalabas na hindi daw yun sa kanila yung mga security guard. Eh kung hindi sa inyo yun, sino nagpadala noon? Wala namang ibang taong interesado sa lupa. Ladies and gentlemen, hindi ko lubos maisip kung paano nagkatitulo si Danding dyan. At ang kanyang mga taong ginamit ko na kunwari doon ibinigay ang mga patent. Hindi ko maisip. Sila'y mga taga-Tarlac. Paano naman magkaroon ng karapatan ng mga taga-Tarlac, mga kabalin ko? Kayo ba, papayagan nyo yan? Lulusob kayo sa ibang lupa? Hindi naman sila si Lito Lapid. Hindi naman sila si Jing Kapil. Hindi naman sila si Alice Go na mang-agaw lang ng pwesto. At bakit nyo ginagawa yan? Ay, nagkukunwari ka, papa-interview kay Anthony Taberna. Na kunwari, ikaw ay filantropo. Tapos nagpatayo pa kayo ng airport dyan? Para saan yung airport? Ha, Mr. Ramon Isaang? Para saan yan? So ito na ngayon. Tinanggi niya na sa kanila. Pero ang problema,
mula sa simula ng isyu, ay itinuturo na Mr. Ramon Ang na ikaw ang sa likod ng lahat ng ito. Bakit? Ang gusto po nila kasi, kukunin nila ang mga isla dyan. Bakit nila gustong kukunin? Ito ang sagot, mga kababayan ko. Oh. Kopyahin natin yung salita ng isang gagong politiko na I want to make this nation great again. Mga kababayan ko. Yun. Yun ang nagbigay ng titulo kay Danding na minana ngayon ng San Miguel at saka ni Ramon S. Ang. Anong gusto nila gagawin dyan? At pinayagan pa ni Bubo Marcos yan. Bakit? Magkasosyo po, ladies and gentlemen, magkasosyo si Bongbong Marcos at saka si Ramon Ang. Yan ang dahilan kung bakit nakuha kagad ni Ramon ang kontrata sa NAIA. Walang katuray-turay. Walang kalaban-laban ng iba na gustong magnegosyo. Yan din ang dahilan kung bakit lumaki ng lumaki ang mga negosyong manok ng San Miguel o Magnolia. Ang mga maliliit na negosyanteng mga Ilocano doon sa Region 2 ay nagreklamo sapagkat hindi na sila, ang kanilang poultry business ay hindi na gagana. Minahala ng mga feeds. Saan sila bumibili ng mga feeds? Kay Ramon Ang. So, napilitan na sila magsasara. Kasi, monopolya ng ginawa ni Ramon Ang sa lahat ng manok. Siya nang supply sa Jollibee, sa lahat, kinuha niya na lahat. Kinuha niya ng manok, kukunin pa niya mga isla. Ano ang gagawin sa isla? Ladies and gentlemen, gagawin niya na ikalawang Boracay. Kasi po, ang mga buhangin dyan sa mga isla na sinasabi ko ay mga puti. Kasing puti ng buhangin sa Boracay. Kaya nagpatayo siya ng airport doon kasi yun talaga ang target nila. So, bayan! Anong gagawin natin bilang isang mamamayan? Wala ka pong ibang gagawin. Huwag mo na lamang iboto sila. Tapos ang usapan. Kahit magkano pa ibibigay nila, huwag kayong maniwala sa ayuda ng Tingog Party List. Huwag kayong maniwala sa ayuda na binibigay ni Lito Lapid. Galing lahat yan sa ating bayan. Huwag kayong maniwala sa ayuda na binibigay ni Romualdez. Niwala ang mga tao na makapagtanggap ng 10,000 sa akap kuno, ayuda sa kapusang pera. Pero may pautos, may pasabi, dumaan ka kay kapitan. Pagdating kay kapitan, yung 10,000 kinuna ng 8,500, 1,500 na lamang napunta sa isang babae. Alam mo kung bakit marami ang pumupunta sa kanilang pagbibisita? Sa kada probinsya, bumisita sila sa La Trinidad, Benguet. Bumisita sila sa Agusan Province. Bumisita sila pinakahuli nitong sa Surigao. At bumisita din sila sa Davao del Norte. Marami na silang binisita. Ang bit-bit lagi ni Romualdez ay 1 billion pesos. Kaya kung sino ang kakampi niya ng mga senador, bit-bitin niya, kunwari, sa kanilang pera, binigay, nagmula sa kanilang bulsa, yung pera, binibigay sa mga tao. At maraming tao, siyempre, dadalo sa paggaganap nila. Bakit? Inanunsyo na may mimigay ng ayuda eh. Ganon ang nangyayari. Kung ganon at ganon, lahat kayo magiging biktima. Kagaya nito mga taga-Pasay, biktima sila. Inumpisahan silang gigibain kanina ang mga bahay ng mga squatter dyan sa FB Harrison Street sa number 2297. Biro mo manggigiba ang sheriff. Ang tanong, legal ba yon? Ang sagot, hindi, hindi, hindi. At bakit hindi? Ikikwento ko. Pero bago ko ikwento kung anong pinanggalingan, ikwento ko muna anong nangyari kanina. Naumpisahan na nila giba ang sa harap sa tabi ng kalsada ng FB Harrison Street. At yung kapitan ng Barangay 13 dyan sa Pasay City na
nangungurakot sa mga tao dyan, sa mga ididibulis, ay tumawag ng pulis. Pagdating ng pulis, akala nila tutulungan sila ng pulis. Pinagalitan ang sheriff ng pulis. Bakit ka manggigiba? Ang papel mo na bitbit, galing rekto to eh. Walang kulang-kulang sa papel. Unang-una, sabi ko, bawal ang magdidemolis. Bakit? Unang rason, nagsampa pa, sabi ng mga tinutulungan ko dito ngayon, sa harapan ko, nagsabi sila na yung abogado tumutulong sa kanila ay nagsampa ng motion for reconsideration laban sa utos ng RTC Branch 118 na palabasan sila ng writ of demolition. Ang kanilang sinampa na motion for reconsideration ay tinanggap ng korte at pinasagot ang kanilang kalaban. The fact na tinanggap at pinasagot, ibig sabihin, hindi pa po final ang utos na manggigiba. Ang pagsampa daw nila, tinignan ko kanilang papel ng tinatawag na motion pang reconsideration ay within 15 days. Kasi sa mga decision sa korte sa Pilipinas, kung gusto mo humabol, kailangan na sa loob ng 15 araw mula nung araw na natanggap ninyong utos. Nung natanggap nilang utos sa paggigiba ng bahay nila, sa loob ng 15 araw ay nagsampa kagad sila ng motion for reconsideration. Ito namang sheriff, alam niya ng sampa ng motion for reconsideration, nag-implementar kagad. Gusto niya ipapatupad. Bakit? Kasi binibigyan siya ng budget ng mga nanalo ko na mga megaland. Kung magkano ba niya binigay sa kanya, hindi ko alam kung nasa legal pa rin ba o hindi. Kasi may sheriff's fee na tinatawag. Pero kanina, pinatigil sila ng pulis. Kasi wala silang dalang papel. Ang papel na bitbit nila pinakita, sabi ng pulis, ay galing naman ito sa Recto University. Diyan sa Claro Recto, mga paggawaan ng mga lahat ng klaseng faking papel. So, ano nangyari? Nagsabi naman, babalik daw sila bukas. Kung bayan ko, hiningi ko sa inyo ang dasal nyo. Hiningi ko na sa inyo na magdasal kayo na umulan bukas para hindi matutuloy ang demolition. Kanina, umulan, kaya hindi rin isa rin sa dahilan kung bakit hindi natuloy ang demolition. So ngayon, pag bumalik sila bukas, ano ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, hindi ginagalang ang proseso ng korte. Dahil buhay pa ang usapin, dahil hindi pa na-desisyonan ng Regional Trial Court Branch 118 sa Pasay City, dapat hindi pa siya pwedeng ipatupad yung utos na ipademolish. Ang tawag dyan, the issue is not yet final. Ang problema dito, nagsimula po ito, ang problema na yan, sa maling-mali, sinadyang pagkakamali na desisyon ng Branch 44 ng Metropolitan Trial Court ng Pasay City at yung mali na yan ay dinugtungan pa ng bagong pagkamali ng Branch 118 ng Pasay City Regional Trial Court. Nabasa ko ang mga utos. Unang-una pagkakamali ng Branch 44. Ganito, sa tanong kung ang isang bahay ay gigibain o di kaya sa tanong wag mo na bago kasi magigiba, kailangan palayasin muna. Kung hindi lalayas, saka palang ipagigiba. So ang tawag dyan ay unlawful detainer. Okay, sa kaso ng unlawful detainer, ano ang patunayan ng kumakaso para payagan siya na paalisin ang mga nakatira sa lupa? Una, ipakita niya sa korte na mayroon siyang ebidensya na siya ay may-ari ng lupa. Alright, pinakita nila na may-ari sila dahil may titulo sila pinakita. Next na tanong, ipakita nila sa korte na ang mga taong nakatira ay umuupa sa kanila o di kaya nagpaalam na titira muna dyan. At
dumating na ang panahon na binawi nila ang kanilang pagpapayag na magpapatira. O di kaya dumating ang panahon na wala na, tapos na ang pag-uupa. So kung tapos ng pag-uupa o ang usapan na pagbibigay ng pagpayag na tumira, ay magkaroon na sila ngayon ng karapatan na magsasampa ng kaso pero hindi pa kompleto. Kailangan patunayan mo na nila para mapatunayan na talagang binawi na nila ang pagpayag sa pagtitira, ay susulat mo na sila ng tinatawag na demand letter. Ang laman ng demand letter ay sabihan ang mga nakatira na squatter, oy, gagamitin na namin ang lupa kasi inamin naman nila wala namang pag-uupahan na nangyari. So gagamitin namin lupa at ang aming pagpahintulot sa inyo na tumira dyan ay amin ang binabawi. Kaya binibigyan namin kayo ng 30 days na umalis na. At kung hindi kayo alis, sasampa kami ng kasong unlawful detainer. So yan, patunayan yan ng kumakaso. Adios por santo. Hindi sila nagpadala ng demand letter. O nagpadala pero wala ni isa man sa kanilang gustong palayasin, wala ni isa man doon ang nakatanggap. Ang ginamit nila na LBC Express na siyang magpapadala ng demand letter ay nilagay lang, hindi naman lamang ipinatanggap sa isa't isa. Hindi man lang siya sumubok na para ipatanggap yung mga sulat. Kundi ang ginawa nitong LBC Express na taga-dala ng kuryo, gumawa ng sinumpaang salaysay na hindi daw niya maibibigay na kasi papasok pa lang siya at tinanggihan na siya. So kung papasok siya tinanggihan, ang tanong, pag ganun sitwasyon, pwede bang sabihin na natanggap na ng mga palalayasin ang sulat na aalis na sila? Sagot, hindi. Kailangan. Kasi ang katarungan, ang hinahabol na yan, palayasin mo siya, tanggalan mo ng karapatan. So sa ilalim ng ating saligang batas o konstitusyon, nagsasabi sa Section 1, Article 3, na ganito, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the laws. Ibig sabihin, hindi ba pwede tatanggalan ng karapatan na alisin siya sa bahay na tinitirhan niya o tinitirikan niya kung walang proseso ng batas. Ano ba ang proseso ng batas patungkol sa usaping ito? Ang proseso ng batas na inuutos ng batas, kailangan padalhan mo siya ng sulat muna at kailangan na matanggap niya muna ang sulat para mo sabihin na pwede mo nang sabihin na matigas ang ulo. Paano mo sabihin na matigas ang ulo ang isang tao kung hindi man lang niya alam na pinapaalis pala siya? O di, ang sabihin, ay, pinapaalis mo na pala ako. Di ba naintindihan niyo? Nasundan niyo ako? So, ganoon, dahil hindi natanggap, ibig sabihin, hindi pwede sabihin ng Branch 44 ng Metropolitan Trial Court, Magandang Bayan, ano yun, na natanggap ang sulat. At kung hindi masasabi ko natanggap ang sulat, anong ibig sabihin? Di, konklusyon, walang jurisdiction, walang kapangyarihan ang MTC or Metropolitan Trial Court na tanggapin ang kaso. Ang kanyang kapangyarihan lamang ay ibasura ang kaso dahil wala siyang kapangyarihan sa ilalim ng batas. Bakit ko nasabi na walang kapangyarihan? Ganito po yun. O, makinig kayo. Yung mga nag-aaral sa College of Law dyan, makinig kayo. Ituturo ko sa inyo kung paano talagang batas sa simpleng pamamaraan. Tinatagalog ko para maintindihan ninyo. Parang dito na kayo ngayon sa law school ni Toto Kausing. Okay? Ang gagawin, bakit kailangan mapatanggap? Ang pangalawang pangangailangan kung bakit dapat malaman kung kailan natanggap ay para pag kinwenta mo, malalaman mo kung lampas na bang isang taon mula nung natanggap ang sulat o hindi pa o sumobra na. Kasi kung lampas na, kung hindi pa pala lampas, kung sa loob pa lamang na isang taon nang ikaw ay nagsampa ng kaso, ang kaso na unlawful detainer ay tanggap
pwede. Kasi ang unlawful detainer, kasama ng forcible entry na tinatawag, ay masasampa lamang sa loob ng 1 taon mula nung matanggap ang demand letter. Ano ngayon? Kung lalampas sa 1 taon, ang ibig sabihin, hindi na siya pwede na tawaging unlawful detainer at hindi na pwede tanggapin ng Metropolitan Trial Court ng Pasay City Branch 44. Bakit? Nakalagay po sa Rules of Court sa ating batas sa Civil Code na kung lampas na 1 taon mula nang binigay mong sulat, ang kaso na pwede mong isampa ay yung tinatawag na action publiciana o yung tinatawag na recovery of possession. Yan kasong yan ay magiging hindi yan pang madali ang proseso, pang mahaba ang proseso yan. Kasi dalawang klaseng proseso sa korte. May tinatawag na ordinary action o di kami tinatawag na summary proceedings or action. Ang summary, pang less than 1 year na course of action. So kung ganun pala, hindi pala napatunayan na natanggap ng mga tao, Kirk Aninyon, Judge, bakit mo tinanggap ang kaso? Kasi nakatanggap ka ba mula sa nagsampa ng kaso? Obvious naman, wala naman kaming ibang dahilan kasi matalino ka, Judge Kirk Aninyon. So kung matalino ka, walang ibang desisyon kundi yung ibabasura mo yung kaso. At dahil tinanggap mong kaso at dinesisyonan mo pa na talo, ipalayasin mo pa yung mga squatter, ibig sabihin, nakatanggap ka ng pera. Ganun lang yan. Harap-harapan tayo magsasalita rito. Next, ano pang ibang pagkakamali? Ang pagkakamali pa nila dito, ang ginamit ng nagreklamo na Migaland ay ang kanilang kontrata ng pagbili ng nasabing mga lupa. 2 lote kasi yan mula sa pamilya D. O, ang kamag-anak kasi niya, Donald D. Yung natandaan niyo yung president ng ACOP, Employers Confederation of the Philippines. Yan. So, nakabili sila ng lupa mula sa pamilya ni Donald D. So, ngayon, ang nakalagay doon, may-ari daw kuno ng 2 lote na iniskot ng mga taong ito ay si Donald D. tsaka pamilya ni Donald D. Pero nakalagay sa kanilang kontrata na bilihan, deed of absolute sale, na kinikilala ng bumili na Migaland na may mga informal settlers, quote-unquote. So, ibig sabihin, pag kinalala niya na may informal settlers, isa lang ibig sabihin yan. Pero para maintindihan nyo, tatanungin ko kayo mga nakikinig sa akin. Ano ba ang ibig sabihin ng informal settlers? Ang informal settlers po, yan ang bagong tawag na pinagandang tawag sa mga taong squatter. So kung squatter ang tao, meron bang squatter na nagpapaalam muna sa may-ari ng lupa? Sir, mag-squat muna ko. Meron ba ganon? Kaya ka nga tinawag squatter kasi wala kang paalam sa may-ari ng lupa. At kung wala kang paalam, hindi ka pwede tawaging na may tolerance o may pagpayag. So, kung wala pala pagpayag, hindi pwede sabihin na gagamitin ang unlawful detainer. Kasi ang unlawful detainer ay para lamang sa sitwasyon na may upa, may relasyon kayo na nangungupahan siya, pero tapos ng upa, o di kaya may relasyon kayo na pinayagan nyo yung kinakasuhan nyo na tumira, pero binawi mo na ang pagtira kasi gagamitin mo na. So ngayon, mayroong kondisyon na kailangan may pagpayag ka na binigay na tumira ang tao. Kung hindi mo mapapatunayan na may pagpayag kang binigay, bagsak dapat binasura ni Judge Kirk Aninyon ang kaso. So, paano mo masasabi na may pagpayag na binigay? Sinabi na nga doon informal settlers. Ibig sabihin na informal settlers, yung mga nakatira ay pumasok lamang sa lupa na walang paalam.
So with that, Mr. Judge Kirk Aninion, you committed grave misconduct. You must be removed and disbarred from being a lawyer. You must be removed from the judiciary. So ano kayo na ibig sabihin? At bakit mo ginawa yan? Eh di nakatanggap ka ng pera. Wala namang ibig sabihin, matalino ka, matagal ka ng judge dyan. At ang lahat ng judge ay matalino. Kung matalino ka, ibig sabihin, hindi ka dapat magpatalo sa turo sa iyo ng professor mo noong panahon na ikaw ay nasa loob ng classroom ng law school. Nang sinasabi nyo doon, tandaan ninyo yung golden rule sa Civil Code. Nasa loob yan ng Article 19 ng Civil Code of the Philippines na nagsasabi, every person must, in the exercise of his rights and the performance of his duties, act with justice, give everyone his due, and observe honesty and good faith. Ibig sabihin, nag-perform ka ng trabaho mo, Mr. Judge Kirk Aninion, pero hindi ka naging act with justice. You acted without justice. Ang desisyon mo ay labag sa batas. At saka hindi mo binigyan ng justice, hindi mo binigyan ng karapatan yung mga squatter dyan. Kasi ang utos na give everyone his due, hindi mo sinunod. Tapos hindi mo rin sinunod yung observe and honesty and good faith. Ang gumagawa lang na hindi nag-observe ng honesty and good faith ay si Sara na walang H. Si Sara Duterte, pinatanggal ang lahat ng karatula sa loob ng classroom na may nakasulat, honesty is the best policy. Be honest even if all others are dishonest. Ganun nakalagay pinatanggal ni Sara na walang H. Bakit ni Sara Duterte ba may H? Sara lang is ARA. Ibig sabihin na walang H, pwede mo sabihin Sara na walang hiya. Walang H. So anyway, nagbabangkit-bangkit lang ko, nagsisigwi-sigwi kunti para mawala naman ang aking, baka ma-stroke na ako dito. At least maganda naman ang aking laboratory examination. So anyway, klarong-klaro sa pakinig ninyo na mali ang judge ng Pasay City Metropolitan Trial Court Branch 44. So dahil dito, nasubaybayan ko kanilang kaso, tinignan ko kanilang records, nagsampa na pala sila ng kaso laban kay Judge Aninion sa Supreme Court. Ang Supreme Court naman hanggang ngayon walang action. Kailan pa ba action ng Supreme Court? Bahala sila kung kailan sila action. Basta nilalatag ko dito at tanungin nyo lahat ng abogado kung tama ang aking sinasabi o hindi. Tama yan sa proseso na dapat yan ang sundin. Next! Nag-apila itong mga taong ito at na-raffle o naibato sa Branch 118 ng Pasay City Regional Trial Court. Akalain mo ba naman hindi man lang binago? Sinabi naman ng Branch 118 ng Pasay na tama daw ang desisyon. Aba, sinong judge? Judge Rowena Tan. Judge Rowena Nieves Tan. Alam ko na ikaw ay nag-aral para magbigay ng katarungan, pero ito, klarong-klaro na hindi katarungan ang binigay mo. Ano kayo ibig sabihin yan? Eh di pareho din sa ginawa mo kay yung ginawa ni Kirk Aninion. Matalino ka eh. So kung matalino ka, alam mo dapat desisyon na dapat binasura. At kung hindi mo binasura, ibig sabihin, how much ang natanggap mo? Kung meron man. Tapos, sa panahon pa, yung ang kaso na nandoon pa sa kamay ni Kirk Aninion, nagpalabas siya ng motion for execution. Ibig sabihin nun, ipapatupad ang desisyon sa pagpapalayas ng mga squatter. Pagkatapos nun, nagbigay siya ng utos, si Kirk Aninion, na iangat na sa RTC ang kaso. So, naiangat. Adios. Nakita ko na problema ang kalaban. Bakit hindi pa nagbigay ng writ of demolition? Eh kasi nga, kailangan sa mga kasong yan, kung hindi nakapagbigay ng supersedeas bond
ang mga natalo ay pwede na silang gigibain ng bahay. Ang problema, pagkatapos magpalabas ng writ of execution si Judge Kirk Aninion, ay inakat na kagad ang kaso, inutos na dalhin ang lahat ng dokumento doon sa Regional Trial Court ng Pasay City. So, ibig sabihin, kapag pinaangat na ang lahat ng papel, ay hindi na pwede maipatupad ang desisyon, hindi pwede ipatupad ng Metropolitan Trial Court. Kasi bawal sa batas yung magpapatupad ka ng isang desisyon kung hindi mo hawak ang records. Bawal na bawal sa korte yan. So ano nangyari? Ang kalaban ng mga squatter na ito ay nagsampa ng, alam mo, una, nagsampa sila, maganda pang dating ni Judge Rowena Tan. Aba, maganda to. Kasi binasura na ang kanilang mga motion ng kalaban. Tapos nagsampa ng motion for inhibition yung mga Migalan. Bumaliktad si Judge Rowena Nieves Tan. Judge, ano bang dahilan? Pag hinambing mo ang una mong order ng utos, ihambing mo sa utos mo desisyon para kang side A, ang isa side B. Akala ko plaka lang may side A, side B, pati pala desisyon dyan sa korte may side A, may side B. So dahil sa kanon, ano nangyari? Aba, hindi ko alam kung magkano. Ang nangyari, nagsampa ng motion for the issuance of the writ of demolition itong Migalan. Ay, ito ang bilis pa sa alas 4, nagpalabas ng writ of demolition si Judge. Ginrant ni Judge Rowena Nieves Tan. Pagkatapos doon, meron siyang pairing judge. Anong pangalan nun? Si Guico ba? Doke? Yung pangalawang judge, nagpalabas siya ng writ of demolition. So, nagpalabas ng writ of demolition. Ang tanong, tama ba yun? Ang sagot, mali. Bakit mali? Kasi inutos na ng Supreme Court na ang korte na may kapagyarihan sa pagpalabas ng writ of demolition ay ang siyang korte lamang na nagpalabas ng writ of execution. Tanong, balikan natin ng konti. Sino ba nagpalabas ng writ of execution? Di ba yung Metropolitan Trial Court Branch 44? So, ibig sabihin, bawal sa Regional Trial Court Branch 118 na magpalabas ng writ of demolition. May judge nga dyan sa nabasa ko sa mga papel nitong mga squatter na ito sa kanilang kaso na sinampa laban kay Nieves Tan sa Supreme Court ay pinarusahan ang RTC judge ng Supreme Court nang nagpalabas siya ng writ of demolition para sa isang execution na ibinigay ng MTC sa baba. Ibang korte na bigay ng execution, siya nagbigay ng demolition. Bawal! Naparusahan na ngayon. Ano na ngayon ang gagawin ng Judge Nieves Tan? Sa ngayon, bukas, mawawala ng bahay itong mga squatter na to. Pero, itaga nyo sa bato. Tutulungan ko mga ito na para matatanggal ka rin dyan sa korte. Judge Nieves dyan. Judge Kirk Aninion. Pati yung isang pairing judge dyan. Hindi nyo ba naisip? Ako, tinanggalan ng lisensya bilang pagkaabogado sa katwiran lamang nila na ako'y nag-post sa Facebook ng aking reklamo na plunder sa pagnanakaw ng 226 million ng aming dating congressman kasama kanyang kapatid na si Maria Virginia Ledesma Hernandez Villaruel na may-ari ng Takurong Fitmart doon matatagpuan sa Takurong City. At siya ay kapatid ni Ferdinand Dinan Ledesma Hernandez. At ang kasabwat nila ay DSWD Region 12 Regional Director na si Surahayda Taha. Tanggol Taha. Kasama rin yan yung accountant nila na si Rohaypa Kalandaba. Kasama rin dyan ang kanilang Bids and Awards Committee
officers and members, ang chairman na si Jackie A. Lau at ang vice chairman na si Emerita Q. Dizon at ang kanilang member na si Muhammad Faiz Sarip. So, paano ko nasabi na merong pagnanakaw? Simple. Simple lamang ebidensya ko. Pero, rock. Simple, pero rock. Ano yun? Rock. Solid. Ibig sabihin ng rock, bato, solid. Ang mga ebidensya ko na nagkaroon ng nakawan, ang binibenta kasi dito ay yung pakete ng pagkain na ibibigay sa mga bakwit na mga Maranao noong kasagsagan ng giyera sa Marawi noong 2017. So, pag tinignan mo, listahan ng pagkain na napapaloob sa pakete, ayon sa presyo sa voucher, ayon sa purchase order na sinulat ng Tacorong Pitmart, umabot ng 515 pesos and 40 centavos ang isang pakete. At sa resibo na binigay nila sa DSWD Region 12, nakalagay na 515 pesos and 40 centavos sa isang pakete. Ngayon, bumili rin ako noong December 13, 2018, hapon, sa Tacorong Pitmart din. Doon sa Tacorong City, ang kapatid ko, pinabili ko. Kung ano ang nakasulat na mga item o pagkain na nakalagay sa pakete, ay siya rin ang binili ko. So, kung nakalagay doon 1 kilong munggo sa binenta nila sa DSWD Region 12, nagpabili rin ako ng 1 kilong munggo. O, munggo pa lang, plunder na. Bakit? Sa presyo sa resibo ng Tacorong Pitmart na binigay sa DSWD ay ang presyo magkano kung 1 kilong munggo? 155 pesos and 1 centavo. Nang ako bumili, nung bumili ako ng December 13, 2018, ang resibo binigay sa akin sa 1 kilo munggo ay magkano? 90 pesos. So, ibig sabihin, in-overprice nyo na 65 pesos ang 1 kilong munggo. Ngayon ang tanong, magkano kinita nila? Sagutin natin yan sa pamamagitan, ilan ba talaga ang in-order nila? Ay, binili nila ay 1,143,120 packs of pieces. So, kung 1,143,120 pieces, piso pa lang overprice mo, milyonaryo ka na. Eh dito, ang kabuuan ng overprice, kinumpara ko ang aking resibo, binigyan ako ng Tacorong Pitmart din ng resibo sa lahat ng items maliban sa tuyo o bulad na 270 pesos and 50 centavos. Kung isama ko ang tuyo o bulad na kalahating kilo na kung saan ang binenta ng sa DSWD ng Tacorong Pitmart ay 400 grams lang, so kulang pa 100 grams para magiging kalahating kilo. Pero sa akin, bumili ako ng kalahating kilo sa Tacorong Public Market. Ang presyo 48 pesos. So 48 pesos plus 270 pesos na 50 centavos, that is 318 pesos and 50 centavos. Almost 200 pesos ang overprice sa kada pakete. So ngayon, kung ganon ang nangyari, i-multiply natin by 1,143,120 yung more than 200. 226 million minimum ang kinita at binulsa nila. Ngayon, munggo lang titingnan natin. Sa munggo, 65 pesos ang overprice. So, i-multiply mo sa 1,143,120, ang total ay magkano? 70 million na mahigit. Munggo plunder. So, yan po. So, mga judge kayo dyan sa Pasay. Nagsampa na daw sila kanina, ayon sa kanilang pinagawa sa abogado nila, na ng motion for reconsideration at motion na utusan ng sheriff, huwag muna ipatupad ang demolition sapagkat nagsampa pa sila ng motion for reconsideration. Pangalawa, na dahilan nila na huwag ipatupad ang demolition sapagkat hindi pa natupad ng City of Pasay, hindi pa natupad ni Mayor Amy Calixto Rubiano ang kanyang obligasyon sa mga matatanggalan sa ng mademolish ng mga maralita na bibigyan ng relocation.
Trabaho ng mayor yan. Ba't hanggang ngayon hindi mo tinatrabaho? Mayor! Amy Calixto Rubiano. Wala kang ginagawa dyan. Nangangwarta ka lang dyan sa City Hall. Tulungan mo naman ito. Alam ko, bumili kayo ng lupa dyan sa Tanay. Bigyan nyo ng mga, kahit maliit lang, kahit 40 square meters lang, pwede na sa kanila to. Ngayon, isa pa sa dahilan na kung bakit hinihingi sa korte sa branch 118 na patigilan ang sheriff ay marami pa kasi ang ayon sa Republic Act 7279 o yung tinatawag na UDHA or Urban Development Housing Authority Act, nagsasabi na kung walang makikitang relokasyon, bigyan ng pera ang bawat pamilya katumbas ng 60 days times twice the minimum wage. Magkano minimum wage ngayon? Nasa 600 data. So 600 ang minimum wage times 2, 1,200 kada araw. I-multiply mo sa 60. So 60 times 1,000 is 60,000. 60 times 200, so 6 times 12, bali 12,000, 72,000 dapat ibigay sa kada pamilya. Hanggang ngayon, kahit piso walang ibinigay, tapos gigibayin mo, sheriff. Sigurado yung sheriff, advisean ko ito na magsampa ng kaso laban sa'yo, patanggal ka sa pagiging sheriff mo. At kung hindi a-actionan ng judge dyan sa branch 118 ang kanilang motion, magsasampa rin kami panibagong kaso. Tuturuan ko sila paano magkaso. Isasampa sa Judicial Integrity Board. Sasabihin na lang ng tahasan na dahil nakatanggap ng pera mga judge dyan ay nagbago na ang mukha ng batas. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.